Yo, what's up? Good day mga kamoto. So yan, bale mga kamoto, pinahinga ko muna ang ating ER175. Gamit natin yun, si Click 125 muna natin kasi palagi kong gamit si ER, namimiss ko din gamitin tong Click. Bali, naghanap lang kami ng pwedeng pagmeriendahan namin ngayon at syempre, sa vlog na ito ay i-review natin si ER175, yung mga magre-reply natin yung mga comments kasi nakapagbasa ako nung last week ng mga comments na hindi ko na masyadong napansin at na-replyan ng mga ilang buwan. Nainggan nyo ako na sagutin sila dito sa video na ito, lalo na dun sa mga medyo negative na comments, although di naman natin may iwasan yung mga ganong comments, mga ganong viewers natin. Pero sige, try natin silang sagutin dun sa mga kino-comment nila sa video natin, sa mga vlogs natin, at sana ay makatulong din sa mga manonood pa at sa mga user ng ER175 at sa mga nagbabalak pa rin bumili ngayon. So bali, bago natin simulan mga kamoto, huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button at saka syempre yung notification bell para updated kayo sa mga vlogs na i-upload ko. Pati palike na rin ang video if nagustuhan nyo or nagugustuhan yung mga vlogs natin. So feel free to comment din yung mga gusto nyo itanong or gusto nyo i-suggest na vlog natin. Makakatulong yun sa akin kasi minsan sobrang daming ginagawa sa buhay, hindi ko na rin alam kung ano mga pwede pang i-content. So bali, ganun. So yan, let's go mga kamoto. Bali, tingnan natin itong may nabasa ako sa sa comment section na lakas sa gas. Hindi ko alam kung owner to ng ER175 or baka nanonood lang din siya ng mga naka ER175, pero ang masasabi ko po ay oo, malakas siya sa gas compared sa mga ibang klase ng motor, like yung mga low cc na motor. Syempre, like kagaya nito sa Click 125 ko, hindi ko siya pwedeng i-compare dito guys kasi 125cc lang itong si Click natin. Hindi natin pwedeng i-compare si 175cc sa 125cc. At para sa akin naman, okay lang yung gas consumption niya. Hindi ako nalalakasan, sakto lang kasi yung power guys at saka yung talagang performance ng motor ay mahahanap nyo mga kamoto. So yung nag-comment na lakas sa gas ay malakas po sa gas, lalo na kung sanay kayo sa mga lower cc na motor, lalo na kung yung mga nagamit yung motor ay mga 110cc like Honda Beat. Hindi ko na alam kung anong mga klase pong maliliit na motor na mga matitipid sa gas, pero mararamdaman nyo talaga yung lakas sa gas nitong ER175 kung galing kayo sa mga matitipid na motor at sa mga syempre sa mga low cc na motor. Dahil meron akong mga kaibigan guys na may mga PCX din, may mga ADV din sila at ibang klaseng matataas pa yung cc ng motor. Pag kinumpare ko guys yung fuel consumption itong ER175 sa kanila, halos parehas lang mga kamoto, hindi nalalayo, promise. Kung talagang nagre-review kayo ng mga fuel consumption ng ER175, malalaman nyo na hindi siya nalalayo sa mga same cc na motor na other brands. So yun, next comment na nakita natin dito. Pag-usapan natin mga kamoto itong about sa yung namamatayan ng makina, yung ER175. So bali yung ER175 ko, oo, namamatay na ako ng makina, pero sa first 7 months ko lang nagamit siya. Parang until ma-reach ko lang yung ma-break in ko lang siya, ma-reach ko yung 1,000 odo, yun medyo namamatayin pa rin ako noon. Pero nung pagpata ko ng 1.5, yan, sobrang dalang na mamatayan ng makina. Then nakaabot na ako ngayon mga kamoto sa 1.6 to 1.7 ata yung odo ngayon, not sure kasi hindi ko na-check, sorry. Pero hindi na ako namamatayan ngayon ng makina mga kamoto, kahit hindi ko na sobrang painitin yung engine bago ko umalis
or painitin ko ng matagal, hindi na ako namamatayan mga kamoto. Yun nga yung na-observe ko eh. Kaya sabi ko, baka sadyang ganun, sadyang kailangan i-break in lang para mag-function ng ayos yung mga parts, lalo na sa engine. So, yun lang yun sa akin mga kamoto. Pero yun yung totoo, hindi na ako namamatay ng makina, pero nung una, namamatay talaga ako. Makikita niyo yan sa mga nakaraang vlogs ko. Talagang sinasabi ko na namamatayan ako ng engine. So, yun. Next na comment tayo mga kamoto. Sabi, meron dito nag-comment, motor star after a year, maglalabasan ng sira niyan kasi flarings pa lang, hindi na pulido pagkakabit niyan. At mga switches niyan kapag nauulanan at mabasa, madaling masunog. Frame niya at shocks, medyo substandard. So, ang masasabi ko po sa nag-comment na ito ay hindi ko na po pina-flash sa screen para hindi na rin natin masyadong ma-expose yung mga nagko-comment. So, reply na lang natin. Masasabi ko po dito, actually, first time ko tong mag local brand talaga. Kasi laging pag nabili ako po ng motor, Honda. Honda lang ako. Kasi yun yung sanay kong gamitin eh. Pero syempre, nag-take risk ako na bumili ng ibang brand na motor. At itong motor star na napili ko. Dahil may mga kaibigan kasi ako na mga gumagamit din ng motor star. Pang tricycle na type, scooter, yung ER150 ba yun? Yung carb type na nauna. Yun, may mga kaibigan din akong gumamit nun. Meron din ako kaibigan na gumamit ng style click, yung ER125 yata yun. Hindi ko na kasi sure mga kamoto. Yung review naman, pag tinatanong ko sila, okay naman sa kanila mga kamoto. Sabi ay nasa pag-aalaga nga lamang daw yung kondisyon din ng motor. So, for me, mag-1 year na po si ER175 ko next month. So, bali, nag-iisip ako noon kung i-review natin siya. Titingnan natin siya kung pakikita ko sa inyo kung okay pa ba siya after a year si ER175. Kasi 1 year na siya next month. So, ito ngayon, nag-reply lang muna ako sa mga comment natin. Kasi, hindi ko na rin napansin talaga, kakatrabaho. So, bali, sa akin naman, ay okay naman mga kamoto. Siguro tamang alaga talaga. Kasi, wala pa naman akong nararanasang extreme na issue niya. Hindi ako na, about sa fairings, sabi natin sa flarings na yun. Napansin ko talaga na hindi siya kasing kapal ng other brands na nagamit ko. Pero, hindi din naman siya sobrang ropok to the point na pag nadanggil mo, pag naisabit mo, nagkakrak agad siya. Hindi. Minsan kasi may mga advantages at disadvantages din yung mga ganong klase mga kamoto. Hindi rin naman kasi pwedeng sobrang tigas na to the point na napakalutong. Yung iba nga ngayong mga kaha, parang may pagka-flexible na sila. Kasi para pag halimbawa nabangga ka, hindi siya basta-basta nawawasak. Yun lang sa akin mga kamoto. At saka, lagi na lang tayo magdasal, di ba? Tsaka, laging drive safely. Kung para hindi tayo to the point na kailangan pa dating mabangga at kailangan pang kung ano nang mangyari, di ba? Tsaka, syempre, nasa kalsada tayo. Parang, medyo na rin natin talaga na kailangan nag-iingat tayo pag nagdadrive. So, saka okay naman ako. Hindi naman nagkakalansingan yung kaha ni ER175 ko. Okay naman yung kakabit ng kaha nung sa akin. Pulido naman. Actually, si Click ko, itong dala-dala ko ngayon mga kamoto, nung brand new to, nung pagkakuha sa kasa, na-OZ din ako sa kaha nito. Kaya dun ko napatunayan na hindi lang naman si Motorstar yung gano'n. So, sige, sabihin natin, hindi lang naman porket local brand ay gano'n. Actually, may mga hindi din aligned na flarings tong Click ko nung nakuha ko. So, na-OC ako dun. Medyo inalign pa to the point na hindi rin na rin naman ma-align. So, wala naman akong choice kundi tanggapin ko na rin nakuha kong unit. Kasi hindi naman nila i-refine or papalitan talaga. So, para naman sa akin, pare-press lang din talaga mga kamoto. About naman sa mga switches, yes, oo. Naka-experience ako na ayaw gumana ng busina ko. Minsan gumagana or hindi. Lalo-lalo na yung last ride ko pamuntang Kabyang, mga kamoto. Talaga, may part doon talaga bumubusina ako pero ayaw. Pero minsan pag bumubusina ako, gumagana siya. So, yes, na-experience ko siya. Pero, ang ano ko lang kasi sa kanya,
ay binuksan ko talaga yung switch na yun at chinek ko. Wala namang kalawang. Siguro talaga napasok lang ng tubig ulit yung switch ko. Pero observe ko pa rin mga kamoto. Kung magloloko pa ba yung mga switches ko. Update ko kayo dyan. Pero hindi ko naman din ini-invalidate yung comment nitong ating supporters. Para naman natin to pag ganito nagko-comment kahit negative or positive ay considered na supporter pa rin sila. So, yun. Kapag may napansin na lang kayo na substandard na mga parts, pwede nyo namang palitan ng mga aftermarket na mas magaganda yung quality. So, hindi natin paghahanapan sa presyo pa lang kasi parang hindi naman niya pepresyo ng ganyan kung tawag dito kung hindi tugma, di ba? Yung presyo sa mga parts na ginamit sa kanya. Kailangan naman lagyan natin ng as in mga premium quality ng mga pyesa, ng mga parts na bebenta natin sa halagang 87,000. Magkano na ba siya sa market ngayon? 89,000. Walang ganun mga kamoto. Hindi kung ganun nga. Siguro kung mag-aalangan ka pag about sa parts niya, sa quality ng parts, eh bumili ka na nga lang ng mafe-feel mo na branded na sa halagang 80,000, 89,000 ay tingin mo sobrang quality. So sa tingin mo mga kamoto. So sa akin yun, okay naman siya. Actually, enjoy talaga akong gamitin si ER175 kasi maganda yung niya, comfort niya maganda, tapos yung power ng engine hindi ko talaga mahuhuli sa ibang mga higher CC din, promise yan mga kamoto. So next comment na tayo, masyado mahaba na yun doon sa topic na yun. So may nabasa ako mga kamoto, sabi niya sisabakin lang yan ng Honda Click 125. So, yun, natawa lang ako kasi nakita ko sa comment section natin, ng content natin na yun, ay nagkagulo na sila doon. Parang medyo nagaway-away sila doon sa comment section. Pero masasabi ko lang mga kamoto ay, look, meron akong Honda Click 125, meron akong ER175, pero hindi ko sila pinagyayabangan sa bilis or kagaya niya sabi niya sisibakin ng Click 125 kasi si ER175 po ay adventure scooter. Ginagamit po siya sa mga pagte-trail talaga, pag mga off-road, mas more on malakas siyang umahon mga kamoto. Yun talaga ina-observe ko rin sa paggamit ko compare dito kay Honda Click 125 natin. So, hindi rin naman tayo nagre-racing sa kalsada at hindi naman natin pinagre-racing si ER175 natin. Kaya, hindi naman ako na dun sa comment ni Kuya. Kaya di mag-Honda Click 125 ka na lang kung yan naman ang gusto mo eh. Bale, hindi naman tayo sa mga ganyan. May kanya-kanyang capabilities yung mga motor. Bali, kaya kasi Honda Click, pansin nyo yung style din ng mukha niya, ng kaha niya ay parang patusok kasi talagang yung aerodynamics niya talagang para mas bumilis yung takbo niya. Mas mabilis yung takbo niya. Yung parang tinutusok niya yung hangin pag tumatakbo. Look at face naman ng ER175. Talagang pang-adventure siya. Pag mga off-road, pang bundok, ganun, pang-akyatan. So, nakita ko din naman yung performance nila parehas na different talaga sa isa't isa. So, yun mga kamoto, yun lang naman masasabi ko. Hindi naman kasi ako racing. Kung racing ka talaga, kahit mag-rider ka pa na FI, diba? Kung yun pala ang gusto mo. So, yun mga kamoto, masyadong yun yung comment na yun. Na-reply ko lang siya. So, next comment tayo mga kamoto. Next comment mga kamoto, sabi mahina daw sa akyatan. Lalo na daw pag may back ride. Hindi ko alam mga kamoto kung na-experience nyo ba talaga yun. Yung comment nyo na yun. Pero kasi sa experience ko, may back ride ako. Marami kaming karga kasi may top box ako sa likuran. Laging puno yung compartment ko kasi may mga dala akong mga pang-emergency na gamit pag nagra-rides. Hindi naman mga kamoto. Kung nakita nyo yung rides ko paakyat ng Tagaytay, doon ako dumaan sa pinakamatarik na daan paakyat ng Tagaytay from Batangas mga kamoto. As in, matarik na makipot yung kalsada doon.
hindi naman siya nahirapan mga kamoto. Mas malakas pa rin siya compared dito sa aking Click 125. So yun, bali kaya dito ko siya kinumpare kasi yun yung motor na nagagamit ko, Click at saka ER175. So okay naman siya sa akyatan, hindi naman kami nabibitin. May pagkakataon nga na ang bagal yung nasa harapan namin to the point mga kamoto na biglang tumirik yung four wheels namin na nasa harapan sa pinakamatarik na part tas paligo. Hindi naman ako nabitin mga kamoto. Siguro diskarte na lang din sa pagdadrive or proper maintenance din ng motor mga kamoto, lalong lalo na yung lining niya, lagi nyo ipapacheck. Pagpudpud kasi lining mga moto, sadyang mahina yung arangkada, kahit arangkada lang yan sa flat, mahina talaga, tsaka yung lalo na sa ahon yan. So proper maintenance lang din. Hindi naman ako binitin ng aking ER175. Hindi ko alam kung tsambahan ba sa unit, pero okay naman kasi mga kamoto, and yung mga kagroup ko din na naka ER175, okay din naman yung sa kanila. So yung about nga dun sa matarik or sa paahon, lalo na kapag may back ride, hindi ko naman po na-experience. So yun, last comment na nabasa ko mga kamoto, sabi niya ay kamusta ba daw tong natin kapag ER175 kapag maulan ang biyahe. So natry ko na yung ER175 ko mga kamoto na i-drive ng bumabagyo, as in yung malakas na bagyo last year. Hindi ko na alam kung sino bagyo yun kasi daming duman bagyo, pero kailangan ko kasi bumiyahe nun para kumuha ng parts ng sasakyan. Siguro 20 kilometers yung distance mula sa akin papunta dun sa kukunan ko ng pyesa. So nag-travel ako 20 kilometers papunta, 20 kilometers pa uwi. So experience ko dun sa ride na yun, as in doon ko napatunayan na okay talaga yung si ER175 kasi hindi siya madulas sa daan, hindi siya nakakatakot gamitin kapag ganung maulan. Although sadyang nakakatakot magbiyahe pag bumabag yung mga kamoto, pero iba yung pakiramdam pag yung ER175 ko yung dala ko pag bumabiyahe ako ng malakas yung ulan, malakas yung hangin. Hindi ako basta-basta na dadala, siguro dahil malaki kasi yung gulong, tapos mabigat din kasi yung motor mga kamoto. So okay naman siya. That time yung bumusina ko gumagana naman kasi bumibisina ako noon, tsaka yung mga ilaw ko okay naman. Wala namang naglo-loose or wala namang na-grounded. Okay naman siya. Kaya nga nagagamit ko siya until ng mga kamoto, at super satisfied naman ako hanggang ngayon sa paggamit ko. Yun nga, next month ay 1 year na sa akin yung ER175 ko, at re-review ulit natin at pakikita ko sa inyo kung kamusta nga ba si ER175 ko. So yun mga kamoto, bali all in all sa paggamit ko ni ER175 ay okay pa rin kung ano yung pakiramdam ko noong unang beses ko siya ginagamit, ganun pa rin, at mas nagiging kampante nga ako kasi yung mga nakikita kong issues noong una ay inaayos naman habang tumatagal. At para sa akin mga kamoto, hindi kasi natin pwedeng pagkumparahin yung mga motor Hindi lang naman si local brand ang nagkaka-issue din yung mga branded talaga na yan. Kahit di na ako magsasabi, basta yung mga, alam nyo na kung ano yung mga branded, at syempre yung mga local na brand natin mga kamoto, pare-press lang naman yan nagkaka-issue. Kahit sa makina pa yan, kahit sa mga wiring, sa fairings, lahat yan nakakaranas pa rin magka-issue. Lalo na habang ginagamit mo, habang tumatagal sa'yo yung unit, kahit anong motor yan, magkaka-issue yan mga kamoto. So yun, as an owner ng local brand at ng branded na motor, ay masasabi ko, wala, hindi ko siya may papag-compare. Hindi ko siya sabi mas okay si local ay si branded kaysa kay local, si local kaysa kay branded. Nasa tamang pagme-maintenance, pag-aalaga nga lang ng motor. Syempre number 1 dyan yung engine oil, hindi lang engine oil, gear oil, mga oils natin. Wala namang kulan si ER175. Si Click ko may kulan, kaya yon, dagdag sa maintenance ko yun sa kanya, kasi may mga times na nagbabawas ng coolant, meron namang mga pagkakataon na hindi naman siya nagbabawas. So mga ganun lang mga moto.
Sa gulong naman, kapal pa rin ang gulong ng ER175 ko ngayon. Sa almost 2,000 ata yung kodo kasi nun. Kapal pa rin naman siya. At yung preno ko malalakas pa rin. Both disc brake. Malalakas pa rin. At ang ilaw ko, ganun pa rin mga kamoto. As in. So, yun mga kamoto, bali, pauwi na kami. Nakapag-merienda na. Kaya, yun, huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button at like, pati na rin ang notification bell kung para updated kayo sa mga upload ko pang vlogs mga kamoto. At mga kamoto, pa-support naman po, pa-share sa mga friends nyo or sa mga supporters po natin na pa-follow po tayo para ma-achieve natin yung 1,000 followers natin kay YouTube. At syempre yung first 3,000 watch hours natin. So, yan lang, favor lang mga kamoto. Thank you so much mga kamoto. Hanggang dito na lang mga kamoto. At salamat sa panonood. Ride safe mga